maging patayan ng inyong pamumuhay ang aking salita. Hindi kayo maliligaw. Patayan na ba ng inyong pamumuhay ang aking salita? Magalak kayo, ako ay sumasa inyo. Amen, mga kapatid. Good morning sa inyong lahat. Hindi tayo maliligaw kapag ang magiging pinuno natin ng Diyos. Lahat tayo mga anak ng Diyos, lahat ng mga ama ng tahanan, meron tayong malaking responsibilidad sa ating pamilya. Ikaw ay tagapamahala. Ang pinuno ang Diyos. Ang pinuno ng iglesia natin ang Diyos. Pero naglagay siya ng tagapamahala. So pag pinamamahalaan mo ang sambahayan mo, dapat kung ano yung sinasabi ng pinuno, yun ay papamahala mo. Ganon din sa iglesia. Ang mga pastor, may pinuno. Ang Diyos ang pinuno. The shepherd of our faith is Jesus Christ. So kung ang pinuno, hindi siya mamumuno, ayon sa pamumuno ng Diyos, malulungkot ang iglesia. Ganon din ang sambahayan. Bawat pamilya, kung ang ama ng tahanan hindi mamumuno ayon sa salita ng Diyos, kasi sabi ng Diyos, ang inyong mga anak, palakihin nyo sila sa aral at saway ng Panginoon, sa inyong pagtayo, sa inyong pagwapo, o ano man ang inyong ginagawa. Ngayon, mayroong mga pamilya na hindi naman Kristiyano yung ama, yung ina. So, meron kang responsibilidad, tatayo kang pastor ng iglesia, tatayo kang pinuno, kasi walang pwedeng mamuno. Nangyari sa Israel yan. Walang judge nung panahon na yun, kasi yung lalaki na dapat mamuno, hindi karapat dapat mamuno. Pinahintulutan ng Diyos mamuno yung babae, si Deborah. Pero meron din pinunong babae na inoverpass niya yung asawa niya. Yung si Jezebel naman. Naubod sama naman ng babae yun. Pinapatay lahat ng propeta ng si Deborah, napakatapang nun. Walang umubra sa kanya kahit sinong lalaki sa labanan. At saka napakamatapat niyang naglilingkod. Pinabayaan na niya mamuno babae. Basta't yung aral at saway ng Panginoon. Ganon din sa pagpapalaki natin sa mga bata, sa mga anak natin. See to it na ang ituturo mo sa anak mo, aral at saway ng Panginoon. Siguradong tama, hindi maliligaw, sabi ng prophet kanina. Sumunod lang tayo sa aral ng Diyos, hindi tayo maliligaw kailanman. Merong ilaw yung paa natin eh. The Word of God is the light of our path. Para tayo yung mga bata nung araw na may sapatos, pag tumapak, umiilaw. Umiilaw yung sapatos. Ganon tayo. Ibig sabihin nun, sa ating pamumuhay sa mundo, alam natin kung paano tayo lalakad kasi may liwanag sa ating paa. Alam natin ang daan na dadaanan at iisa lang ang daan. Si Jesus Christ lang ang daan. Kapag ang isang pinuno tumatanggap ng kabulaanan, ng maling aral, lahat ng members niya masasama. Kaya yun ang sinabi niya kay Pedro, di ba? Pedro, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon. Alagaan mo ang aking mga batang tupa. Pedro, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon. Pakainin mo ang aking mga tupa. Pangatlo, Pedro, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon. Alagaan mo, pakainin mo ang aking mga tupa. So, pag-aalagaan natin ang pamilya natin, pakakainin natin. So, pakakain mo. Yung karunungan mo? Hindi, yung aral ni Kristo. Kung mahal mo si Kristo, pamumunuan mo pamilya mo sa aral ni Kristo. Kasi kung hindi, magiging masama yan. Basahin natin ha. Proverbs 29:12. Kung ang pinuno ay nakikinig sa kabulaanan, yung kabulaanan, ano yan, kasinungalingan, maling aral, false teaching, lahat niyang mga lingkod ay masasama. Lahat. Walang inetsa po, lahat ng member nun masasama. Bakit? Masama yung pinuno eh. Nagtatagumpay lang ang isang grupo o isang samahan kapag ang pinuno katulad ng Panginoong Hesus. Kaya ang pinuno ng iglesia to, ipag-pray niyo ko lagi na hindi ako magturo ng maling aral. Nang ituturo ko lagi, wagas na aral ng Panginoon. At gawin akong banal ng Diyos na mapabanal ako kasi ang mga pinuno, servant yan eh. Hindi katulad sa unbelievers, ang pinuno hindi servant eh. Siya yung talagang haring akala mo kung sino. Talagang napaka-unruly, napaka-bagsik na pinuno.
Usually, sa mga sindikato yan, makikita mo. Kapag ang pinuno sa sindikato, isang mali lang ng member, pinapatay agad. Napakasasama niya. Pero baliktad niya, pagdating sa Diyos, yung pinuno ang pinakamababa. If you want to be the greatest, you must be the servant. Maglilingkod ka sa Panginoon, paglingkuran mo ang asawa at mga anak mo. Sabi ni Kristo, husband, love your wife as I love the church. So ang mga lalaki, ang pag-ibig na gagawin nila sa asawa nila, kung paano inibig ni Kristo ang iglesia. Paano ba inibig ni Kristo? Ibinigay niya ang kanyang buhay. So mga lalaki, ibibigay natin ang buhay natin sa ating asawa at mga anak. Kahit mamatay tayo, mabuhay lang sila. Ililigtas natin ang ating mga asawa at mga anak sa gawa ng dyablo. Tutulungan natin ang mga dukha. Tuturuan natin ang aral ng Panginoon para siguradong hindi maliligaw ang iglesia. Kapag ang iglesia pinumunuan na ng mga babae na wala sa Diyos, musmus yun. Maliligaw, sabi sa Isaiah 5:12, na kapag ang namuno ay musmos, babae, maliligaw ang aking bayan. Katulad ni Eva, yun ang error ni Adan eh. Pumayag siyang pamunuan siya ng babae. Hindi, ang pinuno lalaki. Ang babae subjected sa pinuno, kaya nga ang ulo mo lalaki. Kaya sabi naman ng Diyos, wife subject to your husband in all things. Yan ang talagang aral ng Diyos na dapat na maunawaan sa pamilya. Ang babae at ang mga anak subjected sa pinunong lalaki. Kaya kung yung pinunong lalaki hindi sumusunod sa aral ng Diyos, hindi magiging maganda takbo ng bahay. Magre-rebelde yung asawa at mga anak. Sabi sa sa 29:2 rin, magiging malungkot ang sambahayan kapag ang pinuno masama. Basahin natin. Proverbs 29:2. Pagka ang matuwid dumadami, ang bayan nagagala. Ngunit pagka ang masama ang nagpipinuno ng bayan, nagbubuntong hininga. Humihinga ng malalim. Para makahinga, para makapagpahinga naman. Nakakabwisit na pinuno. Walang kakwenta-kwentang pinuno. Hindi mo naman pwedeng labanan, kailangan respeto mo yan. Ganyan ang ginawa ni David. Walang kakwenta-kwentang pinuno si Saul, pinapatay pa siya, naiinggit. Pero nagpasakop si David sa Diyos na hindi niya ginalaw si Saul. Nagkaroon siya ng error eh. Nung tapisan niya ng yung dulo ng damit ni Saul, napagalitan siya ng Diyos. From then on, hindi na siya nag-disrespect sa akin kasi namatay na si Saul. Ganyan ang pagpapasakop natin sa iglesia, nangyari din sa akin yan. Naganap kay Saul at kay David sa akin eh. Nagkaroon ng reply eh. Talagang yung pinuno ko, yung pastor ko, laging galit sa akin. Lagi ako sinisibat, lagi akong lagi merong talagang kontra-kontra sa akin. Kasi ang ginagawa ko kapag may maling turo, itinutuwid ko agad. Yun ang naging porte ko sa iglesia. Pag may maling aral, hindi ko itutuwid. Yun ang pagkakalikha ng Diyos sa akin sa iglesia. Ako yung neutralizer ng iglesia. Ay, yung neutralize ko iglesia. Hindi ako papayag na masingitan ng maling aral. Yung kabulaanan, hindi pwede. Kaya naman pinagpala tayo ng Diyos, natili tayo, ACLJ na tayo ngayon. Hindi na tayo LCJ. Kasi hindi naging ligaya ni Kristo yung unang iglesia natin. Kaya ngayon, yung ACLJ, kailangan maging talagang ligaya ni Kristo Jesus dapat. Yung nangyari nung araw, yung LCJ, ligalig eh. Ligalig ni Kristo Jesus. Dapat ligaya talaga eh. Kaso hindi, ligalig ang nangyari. Ngayon yung Amen, come Lord Jesus. Ito na yun. Inihahanda na tayo ng Diyos. Ngayon, ihanda nyo rin ang pamilya nyo. Yung mga pinunong lalaki. Magpakabanal talaga kayo. Kasi pag kayo nagpapakabanal pala, nakikita ng anak nyo, ganun din ang gagawin ng anak nyo. Kahit hindi mo turuan yan. Yung ginagawa mo, nakikita nila, ang nakikita ng bata, tingin nila tama lagi. Kung bata pala, nakikita na talagang mapagmahal kang ama sa iyong asawa, sa iyong mga anak. Talagang nandun yung talagang pagmamahal mo. Makikita nila yan, magmamahal din yan. Pero kung masama ka, magiging masama din yan. Hindi pwedeng hindi. Kung ano yung puno, yun ang magiging bunga. Kapag ang puno ay sa Diyos, ang magiging bunga sa Diyos din.
So para mapalaki natin ng maayos ang ating mga anak, huwag tayo aalis sa salita ng Diyos. Bigyan natin sila ng kalayaan. Ako mga anak ko, alam nyo, bata pa lang, binigyan ko na ng kalayaan. Kasi ang pag-ibig, nagpaparaya yan eh. Nagbibigay ng kalayaan. Kung saan nandun ang Espiritu ng Diyos, may kalayaan. Madalas pa ako mapagalitan ng nanay ko noong araw. Kasi yung mga anak ko, meron kami family computer, no? Kami una nagka-family computer eh. Aba, alas 12 na, naglalaro pa si na Peter, sina Jan. Pinagalitan ako ng nanay ko. Sabi ko, ano ba yan? Ba't mga anak mo eh, madaling araw na eh. Naglalaro pa ng computer. Ay ko, hayaan nyo lang. Di naman mamamatay yung mga bata. Magagamit nila yan pagdating ng panahon. O di nagamit, call center agent yung mga anak ko. Sanay sila sa graveyard. Walang tulugan pwede. Eh talaga pang umagahan sila eh. Pang madaling araw. Di ba nagamit? O, sino ba nakakaalam ng makakabuti sa tao? Tingin ng nanay ko, makakasama yun eh. Hindi naman natin alam kung ano makakabuti. Ang Diyos lang eh. Di ibigay mo sa Diyos. Amang Diyos ang maging pinuno, taga-pamahala lang tayo. Pamahalaan natin sila ng Word of God. Merong kalayaan. Ang pag-ibig, hindi sumisikil yan eh. Ang pag-ibig, nagpaparaya yan. At saka hindi kumukontrol yan ng may kabaksikan. Ang pag-control yan, according to the Word of God, sinasawata ng pinuno ang iglesia sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga si Kristo, matindi. Pagdating ng millennium period, grabe. Kasi lahat ng mando na maiibanghelyo natin, kailangan mag-worship every year sa Jerusalem. Pag hindi nag-worship ang Egypt o anong bansa, walang ulan. Paano sila makakakain? Walang tutubong ba nun eh? Walang ulan. Kapag sumuway ka sa utos ni Kristo, patay ka na. Patay ka na kaagad. Kasi yung panahon na yon, ang righteousness of God, parang tubig sa dagat. Ang buong mundo mapupulpos ng katuwiran ng Diyos at makikilala nila ang pagka-Diyos ni Kristo. So wala sila pwedeng i-reason. Kasi Diyos talaga yung kasama mo eh. Bakit kumontra ka pa? Parang nga si Lucifer. Diyos na nga kasama nila eh, ba't kumontra pa? Alam nila, meron silang very, very broad understanding. Alam nila lahat ng kalooban na tungkol sa kanila. Alam din nila kung ano ang gagawin nila. Pero sinadya pa rin ni Lucifer yung pride niya eh. Dahil sa kanyang katalinuhan at kagandahan, lumaki ang ulo niya, akala niya pwede siyang Diyos. Puspos ng, siya pinakamataas na anghel sa lahat ng mga anghel eh. Siya yung cherubims that covered. Siya yung cover ng Ark of Covenant sa langit. Kasi sa lupa, nagkaroon ng pinagawa ng Diyos kay Moses. Yung Ark of Covenant, may dalawang cherubims doon na nagko-cover doon sa Ark of Covenant. Pero sa langit, meron talagang Ark of Covenant. Pero si Jesus Christ ang high priest doon. Doon nag-aalay si Kristo sa Ark of Covenant doon. Pag tayo nagpe-pray, itas umakit yung prayer natin doon sa Ark of Covenant. Doon sa mercy seat. Kaya nakakarating kay Kristo yung panalangin natin, ibinabato niya sa Ama. Sa mercy seat. May nagko-cover doon, nawala na yung siya. Nawala na si Lucifer doon. Hindi na siya nagko-cover ng mercy seat. Iba na. Ibinaksak na siya dito sa lupa eh. Inalis na siya sa langit. Ngayon, ibabaksak naman siya sa lupa, sa tribulation pa. Kaya ngayon, ang gagawin lang ni Satanas, alam mo na. Halimbawa, maghuhuramentado ka na, wala nang pag-asa eh. Katulad nung napanood ko. Ang edad niya siguro, 16 to 17 years old na babae. Wala siyang ginawa, kundi easy go lucky siya. Talagang lahat ginagawa niya, mga juvenile delinquency. Nagka-age siya. Nung magka-age siya, imbis na magpagaling siya, ang pumasok sa isip niya, pre na lang ang lahat ng lalaki. Gusto niya hawakan na lang ng AIDS. O gano'n din si Satanas eh. Wala na siyang pag-asa eh. Pupunta na sa impyerno. Di kaya may makasama siya. Siya lang ba? Yun ang ginagawa. Ngayon, ang tinatarget niya, mga anak ng Diyos. Kasi yung mga hindi anak ng Diyos, kanya na yun eh. Ba't niya pa kukunin eh, kanya na. So ang kukunin niya, mga anak ng Diyos, ang hindi alam ni Satanas, naka-predestined tayong tinawag tayo, hinirang tayo, glorified na tayo. It will come to pass na lang eh. Excuse me. Hihintayin na lang natin ang tamang panahon inallowed ng Ama. Meron timeline ng Ama eh. Kaya kailangan maging pinuno. Diyan ako ingat na ingat eh. Kaya alam nyo, yung lahat na nakikita ko sa internet, sinasabi, pinagbabawalan ko sa inyo. Wag niyong basahin yan. Yung mga Book of Enoch, yung mga what happened before the creation. Sino kang magsasabi niya? Wala sa Bible yan. Hindi isip nila yan.
Ba't ka tatanggap sa isip nila? Isip ng Diyos, eto, Bible. Kaya nga isinulat na, may basis na tayo eh. Ang salita ng Diyos is forever, nakasulat na. Wala ka nang idadagdag o ibabawas dyan. Kasi pag ikaw nagbawas, hindi ka makakakain ng bunga ng puno ng buhay sa langit. Pag nagdagdag ka, idadagdag yung plagues. Yung ginawa niyang plagues sa Egypt at saka yung plagues, yung gagawin niya rito sa tribulation, ibibigay pa rin sa iyo. At napakatindi ng hirap na hindi ko alam yung level ng hirap sa impyerno. Baka meron doon lugar na may kanya-kanya level na napakatindi. Halimbawa, level 1, apoy lang, tsaka uod. Level 2, may apoy na, may uod pa. Kung ano-ano pa. Hindi ko alam yun. Pero pagpunta sa impyerno, napakahirap doon mga kapatid. Payag ka bang ma-impyerno forever and ever? Binigyan ka na ng chance. Hinirang ka na, tinawag ka na. Ang gagawin mo na, mananatili ka sa pananampalataya. Maghihintay kang may pagtitiis at pagtitigal na. Ngayon, gagawin ni Satanas, tutoksohin tayo. Payag naman ng Diyos. Natuksohin tayo kasi hindi naman mananalo. Tingnan mo si Job. Di ba? Sabi ni Satanas, kaya lang naman sumasamba yan. Dami pera niyan eh. Tsaka maligaya buhay niya. Bigay mo sa akin. Kilala ko si Job. Sabi niya, sige, bibigay. Pero hindi mo siya pwedeng patayin. Sige, alam ng Diyos, tagumpay si Job. O, dikita mo. Bino na napakahirap nun. May sugat ka sa mula hanggang ulo. Nagnanaknak yun ha. Ang ginagawa na lang niya nga eh, yung bao, pinangkakadkad niya sa mga langib ng sugat niya. Eh wala namang antibiotic nung araw. Sabagay, mas maganda nung araw, yung mga dahon-dahon. Hindi naman sinabi sa Bible kung paano ginamot ni Job. Basta doon natin makikita, napakatindi ng hirap ni Job. Kita mo, natiis Job lahat, pinagpahalapan siya. Dinoble. Dinoble siya. Doble-doble lahat ng kayamanan niya at pagpapala. Kasi meron siyang anak, patay lahat, di ba? Dinoble din yun. Nagkaroon din uli siya ng ganong anak. So lahat ng pangako ng Diyos, talagang sigurado magaganap yan eh. Ituro lang natin sa ating mga anak. Kaya yung mga lihim, sa langit pa natin malalaman yun. Pero yung hayag, sa mga anak natin yun. Deuteronomy 29:29. Kasi napakaraming lihim eh. Napakaraming bagay na hindi natin nauunawaan, hindi natin nalalaman. Yun lang opanim eh. Yung anghel na isa mata, na puro wheels. Ano yun? Meron doon sa langit. Oh. Yung apat na mukha, yung four living creatures. Ang mukha, yung isa mukha ng tao, yung isa bear, yung isa eagle. O ano yun? Hindi natin alam yun. Yung sinabi ng 7 kulog, anong sinabi doon? Yung mga nalilihim pa. Yung let the sun is to distill. Sabi ni Joshua, let the sun is to distill. Paano ginawa ng Diyos doon? Ako, idea ko lang to ha. Kasi ang nakikita kasi na nung araw, lumalakad ang araw. Kasi nakikita lang, sumisikat, lumulubog. Hindi pa nila alam na ang earth ang umiikot, kaya lumulubog at umaaraw. Kaya sabi niya, let the sun is to distill. Ginawa naman ng Diyos yun. Talagang hindi kumilot, hindi nagdilim. Hindi nagdilim talaga maliwanag, patay lahat ni Joshua katabay. Pero kung i-explain nga natin yun, facts, kasi pagdating sa science, factual eh. Pagdating kasi sa religion, it is faith. So pagsamahin mo yung facts and faith, yung katotohanan at yung pananampalataya, at hihigit ka dun sa nakikita, higit ka dun sa fact, yung bagay na hindi nakikita. Yun ang kulang sa scientist. According to facts lang sila eh. Pero faith, wala sila eh. Doon natin natalo yung matatalinong yan. Factual na tayo, may faith pa tayo. Yung hindi natin nakikita, pinaniniwalaan natin. Yun ang hindi nawawala. Kasi lahat na nakikita, mawawala eh. Kaya nga papalitan niyan langit at lupa eh. Gagawa ng bagong mga langit, bagong lupa. Hindi lang natin alam nga kung gaano karaming langit yung gagawin. Sana sangkaterbang langit at gumawa na rin ng sangkaterbang mga galaxy. Para lahat tayo gagawin, hindi mamasyal na mamasyal. Dito sa lupa, mamasyal kayo ng pamilya nyo. Pamunuan mo yung pamilya mo na magkaroon ng togetherness. Magkaroon lagi kayo ng fellowshipping kahit may asawa na yun. Anak mo pa rin yun eh. Magsama-sama kayo lagi, kumain kayo. Kumain kayo ng masasarap na pagkain kasi doon sa langit, hindi natin gagawin yun doon.
Wala kang nanay dun eh. Walang asawa. Walang anak. Ang nandun lang, mga kapatid sa pananampalatayaan, ama. Meron tayong nanay doon, yung New Jerusalem, yun ang nanay natin. Pero dito sa lupa, binigyan tayo ng chance. Sabi sa Ecclesiastes 2:24, basahin natin yun. Walang maigi sa mga tao kundi ang kumain at uminom. At pagalaking mabuti ang kanyang kaluluwa sa kanyang gawa. Enjoy yourself here on earth. Take a break. Kasi napapagod si Kristo, nag-take a break din eh. Di ba sabi niya sa mga alagad niya? Okay, take a break. Upo muna tayo. Tipon-tipon muna. Upo muna tayo. Yung break na gagawin natin, di mamasyal kayo ng pamilya niyo. Nakapag-ika po ka na. Nakapaghandog ka na. Nabayaran mo lahat ng bills, kuryente, tubig, internet. Pagkatapos, nabili nyo na lahat ng needs nyo, may sumobrang pera, di gastusin mo naman sa pamilya mo. Kung magagawa mo, pagpalaan mo yung nanay at tatay mo, yung mga anak mo. Kung magagawa mong gastusan sila, gastusan mo. Pera lang naman yan eh. Ibabalik ng Diyos yan, sobra-sobra pa. Kasi mapagpala ka, pagpapalain ka. Darating ang araw, ganun din ang gagawin ng mga anak mo sa'yo. Lalo pagtanda mo. Sino kakalingin nga sa'yo? Di yung mga anak mo. Magtanim ka na ngayon. Para umani ka naman. Kasi darating yung araw ng kasamaan. Pagdating mo ng stage ng age ng 40, beginning of sorrow na yun. Stage na ng kasamaan yun. Magkakasakit ka na. Magkakarayuma ka na. Magkakaroon ka na ng osteoporosis. Maaari may karoon ka ng diabetes. O kaya high blood ka. O ano man sakit. Pero okay lang yun. Huwag mong intindihin ang sakit. Si Pablo nga may sakit na, cancer eh. Hindi niya inintindihin. Ba napatay ba siya ng cancer? Hindi naman ah. May grace is sufficient for you kahit may diabetes ka, high blood ka, may sakit ka. Ako, ang dami kong sakit eh. Meron pa ako neuropathy, retinopathy, high blood, diabetes. Huwag mong intindihin yun. Lilipas naman yun eh. Hindi ka mapapatay nun. Magtiwala ka lang sa Diyos that your body will heal your body. Yung hindi natin magawa, ang Diyos ang gagawa. Yung bagay na hindi natin kaya, ang Diyos ang gagawa. So ano problema? Magtiwala lang. Tiwala lang tayo sa Diyos, hindi tayo pababayaan na kahit sa anong pamang bagay. Hingin mo anong bagay, sabi ng Diyos, ask and I give it to you. Hingin mo. Pag may problema, lapit agad sa Diyos. Pag may kailangan, higi agad sa Diyos. Ang tangi mong takbuhan ng Diyos, katulad ni David. You are my refuge. Ang takbuhan ni David, ang Diyos eh. Bilhin mo araw-araw kayo nating ni Abner, tsaka katakot-takot ng mga sundalo. Hahantingin ka para patayin ka. Sino hindi matatakot araw-araw kahit matapang ka? Di ang mga movement ni David nun, laging alert. Baka ma-ambush eh. Pero kita mo, niligtas siya ng Diyos sa lahat ng katakutan niya. Sabi ng Psalm. Nabasa ko to sa inyo. At ililigtas ako ng Diyos sa lahat ng kinatatakutan ko. Kasi may kinatatakutan pa rin tayo eh. Pero yung death, huwag yung katakutan yun. Wala ka namang magagawa eh. Kung papatayin ka ng Diyos, ano magagawa mo? Pwede mo ba sabihin sa Diyos, Lord, wait. Huwag muna. Marunong ka pa sa Diyos. Ipag-pray natin na huwag tayong mamatay. Loloobin pa ng Diyos yun. Pero yung papatayin ka ng Diyos, haharangin mo. Wala, hindi pwede. Nakasulat sa Bible eh. Ecclesiastes 8:8 eh. Walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang pumigil ng diwa. So hindi mo pwedeng pigilan diwa ng kahit sino. Merong ano yan eh, meron siyang karapatan, meron siyang kapangyarihan sa pagpili. Hindi mo pwedeng sabihin kung ano gagawin niyan. Turuan mo ng aral ng Diyos, pero sabihin kung ano gagawin niya, siya ang bahala doon. Magturo ka ng aral ng Diyos, siya bahala doon. Huwag mong puwersahin ng taong sumunod. Huwag mong pilitin kasi ang pag-ibig, hindi namimilit siya, hindi namumuwersa. Ang pag-ibig, mapagbigay. Yung sa 1 Corinthians 13 na pag-ibig, yan ang gagawin mo pamumuno sa pamilya mo, sa asawa at mga anak mo. Yun yung tunay na pag-ibig. Doon ngayon ma-develop yung emotional na pagmamahalan ng pamilya. Alam niyo yung kamatayan,
Ang nakakalungkot lang sa kamatayan, alam nyo, pag namatay, maraming malulungkot sa iyo. Kaya ayoko mamatay ay. Ang daming malulungkot. Sa akin okay lang eh. Ang kinaawa ko, yung malulungkot dahil namatay ako. Kaya lagi kong prayer, Lord, wag naman ha. Buhay kami lahat kukunin mo. Nakakaawa yung malulungkot eh. Kaya hindi pwedeng hindi malulungkot ba? Sino mo, kahit naubod sama ng pamilya, ng tatay, tiyak na may iiyak. Pag may namatay, tiyak may iiyak. Bakit? Mahal niya yung pamilya niya eh. Iiyak yung pamilya niya sa kanya. Ang matutuwa, yung kapitbahay mo. Yung nakakakilala siya masama, sabi sa Proverbs 29:2. Kapag ang masama, dumarami, nagbubuntong hininga ang bayan. Nakakatuwa ang mga, pag namatay yung, buti nga sa iyo, di ba? Pero kapag ang mamamatay yung matuwid na tao, ang daming malulungkot doon. Nakakalungkot na eksena yun. Kaya sabi ni Pablo, to die is gain. Pero, ayoko dahil sa iglesia. Kasi yung karangalan na binigay ng Diyos sa kanya, kailangan manatili yun. Sabi sa 1 Corinthians 9:15. Ngunit ako hindi gumagamit ng anumang bagay na ito at hindi ko sinusulat ang bagay na ito upang gawin ang gayon sa akin. Sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay kung pawawalang kabuluhan ninuman ang aking karangalan. So, i-maintain mo yung karangalan mo. Meron kang karangalan kapag matuwid ka, namumuno. Kapag okay kang pinuno, madaming matutuwa. At saka maraming gustong sumunod sa Diyos. Kasi matuwid kang pinuno. Pero pag masama kang pinuno, malulungkot ang bayan. Hindi ikabubuti. Kaya kailangan, lagi nyo kong ipag-pray. Ipag-pray nyo ko lagi, nabigyan ako ng Diyos lagi ng karunungan, magturo. Bigyan ako ng Diyos ng Espiritong nagpapabanal. Huwag kayong titigil ng pag-pray sa akin. Yan ang sinasabi lagi ni Pablo sa mga member niya rin. Ipag-pray nyo ako. Kasi sa pagbuka ng aking bibig, ang hiwaga ni Kristo. Kita mo naman, hindi naubusan ng hiwaga si Kristo. Kaya yung sinasabi sa Deuteronomy 29:29, basahin natin yun. Ang mga bagay na lihim na uukol sa Panginoon natin Diyos. So lahat ng lihim, kaligayahan ng Diyos na maglihim. Pero ipapahayag niya yan pag naligtas ka. Sabi sa 1 Timothy 2:4. At kalooban ng Diyos na maligtas ang lahat, makaalam ng katotohanan. So pag naligtas ka, nandun ka sa langit, yung lahat ng lihim na yun, ipapahayag sa atin. Hindi na tayo magtatanong na kahit anong tanong doon. Ipapahayag ng Ama sa atin, lahat ng lihim. Ngunit ang bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman. Upang ating magawa ang lahat ng salita ng kautusan ito. So lahat ng nasusulat sa New Testament na utos, lahat ng mga istorya na nasa Bible, sika tututo natin yan, ituturo natin sa mga ating mga anak, magpakailanman. Sa ating paggising, sa ating pagtulog, paglakad, pagtayo. Turuan natin ang ating mga anak sa lahat ng ginagawa natin sa bawat sandali ng ating buhay na magawa natin yung Philippians 1:27. Kasi pag nawalan ka na ng karangalan, sisipa-sipain ka na lang. Tatapak-tapakan ka ng mga tao. Sasabihin sa'yo, yan, born again yan, born again yan. Kristiyano yan, Kristiyanong kuno yan eh. Hindi totoo yan, nakikita nila yung gawa mo eh. Pero kapag nakikita nila yung pagbabago ng buhay mo, kinagagalak ng Ama yun. Kasi meron nakakakita sa iyo ng pagbabago. Kaya ito sabi sa Philippians 1:27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako'y dumating at kayo makita o wala man sa harap ninyo, mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo matitibay sa isang espiritu
na kayo nagkakaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. So yun ang yun ang pamamahala ng ginagawa ko rito na mabubuhay tayo sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Yun din yung sinabi ni ng Panginoon kay sa mga apostol sa Acts 20:28. Kasi pag nawala na ang tunay na pinuno, yung apostol, lalabas dyan yung mga tunay na mga asong gubat. Yung mga lobo, lalapain ng mga membro. Wala na yung pinuno Wala na si Brother Manu, lalabas na yung lahat ng masasama dyan. Para lapain ng mga membro. Pero may lalabas din naman dyan na matuwid na si David. Uusbong kay Isay, ang isang sanga. Basahin natin yung pag-iingat ng sinabi ng Panginoon. Ingatan nyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanina'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakainin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binilin niya ng kanyang sariling dugo. Aking talastas sa pag-alis ko ay magsisipaso sa inyo mga ganid na lobo at hindi magpapatawad sa kawan. At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga tao magsasalita ng bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Gagawa sila ng sarili nilang alagad. Hindi na hindi na sila susunod sa aral ng Doctrines of the Apostle. Gagawa sila ng sarili na, kukuha pa sila ng mga tagasunod nila na magiging mas masama pa sa kanila. Ganun ang mangyayari pag tinaligdan nila ang aral ng Diyos. Lalabas na yung mga kalawang sa bakal. Kasi saan ba nang gagaling ang kalawang? Di ba sa bakal? Sa mismong bakal. So hindi sa labas ng bakal, sa loob ng bakal. Sino ba ang nagkanulo kay Kristo? Di ba apostol? Si Judas? Sino ba nakapatay kay Asyong Salonga? Di ba si Boy Toothpick? Di ba? Nasa loob din ng grupo. Para mahuli nila si Bantag, yung mga member ni Bantag. Kaso may mga matatapat. Nire-raid ang bahay ni Bantag ngayon Hindi nila mahuli ang dulas, iba? General yan Bago ka pala pumoporma, may intelligence yan. Hindi ka pa pumoporma, wala na yan. Para sinahunasan yan. Tsaka si Ping Lacson. Di ba fugitive din yung dalawa? Nahuli ba? Hindi. Sanay na sanay yan sa mga tactics. Military tactics. Hindi mahuhuli yan. Bago ka pala pumoporma, wala na yan. Magagaling yan. Mga yan mga generals yan Mahuhusay na mga sundalo yan. Kaya't kayo'y magpuyat na alalahanin sa loob ng 3 taon hindi ako naglikad sa gabi't araw ng pagpapaalala sa inyo at kayo'y pinagtatagubilin ko kayo sa Diyos at sa salita na kanyang biyaya magpakatibay at magbibigay sa inyo ng kasamaan ng lahat ng pinagimbanan. Magpakatibay lang tayo sa pananampalataya, manatili tayo sa aral ng apostol, at yun ang i-maintain ko. Yung huling habili sa akin ni Brother Manny, nung mamamatay na siya, tumayo yun Ako na, Brother Manny, maupo kayo, delikado Tumayo na, hindi, meron ako ibibigay kay Baby. Binigay kay Baby, lahat ng huling-huling preaching niya, ipipreach. Tapos pinadala rito lahat ng gamit. Sinabihan ako ni Brother Manny, tuloy-tuloy nyo lang. Puntiin nyo lang sa aral ng Panginoon. Puntiin nyo lang. Tuloy-tuloy lang tayo. Huwag tayong gagawa ng iba, kagaya ng ginawa ng iba mga bishop sa NCJ. Gumawa ng sariling mga iglesia. Hindi, may iglesia na. Ba't ka gagawa ng iglesia? Naunahan tuloy tayo, sipat-sipat. Hindi nila alam, ginabago ng Diyos yung pangalan. Even the name have changed. Ba't binago yung pangalan ako, ginawang Israel? Nakipagpunyagi siya sa Diyos Hindi siya pumayag na hindi siya mapagpala. Kasi angel of the Lord yung niya Talaga hindi niya binitawan. Ang ginawa ng angel of the Lord, hinawakan yung pigi niya. Napilay ngayon siya, na-stroke. Hindi siya ngayon makagalaw. Yun. Ginawa siyang in-stroke siya para maturuan ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, mula nga hindi nakakaw ang pangalang Israel. Nakipagpunyagi ka at nanaig ka. Yung sa pamamagitan ng pananampalataya ni Job, binago siya. Wala na ngayon siya magagawa. Useless na ngayon yung niya. Hindi niya pwedeng asahan na sarili niya.
Diyos na lang ang pwede pag-asa niya. Eh alam niya, papatayin siya ni Iso. Kasi may attraction siya sa kapatid niya. Pinoy mo, agawan mo ng birthright. O di naiisip niya, gaganti ito. O ang ginawa niya, humingi na lang siya ng tulong sa Diyos. Maganda nangyari, di ba? Naghanda pa siya ng iririgalo kay Iso. Pero hindi nga tinanggap, siya pa binigyan eh. Imbis niya pagpapala, siya pa pinagpala. Eh bakit? Nagtagumpay siya sa Diyos eh. Sumunod siya sa Diyos. Ang pagtatagumpay natin, sunod tayo sa leader. Ngayon yung tagapamahala, bahala siya kung hindi siya sumusunod sa Diyos. I-respect lang natin. Kasi maraming lalabas na masasamang pinuno. Noong panahon ng Israel, sina Jeroboam, sina Roboam, yung lahat ng may boam, mga boam yun. Ang sasama nun. Yung pinanganak lang na si Hezekiah, hindi na nagmana doon sa mga boam. Si Hezekiah lang ang namuro. Ibinalig na yung aral ng Diyos. Pati yung mga wino-worship nila yung brazen snake. Di ba sinasamba nila yun eh. Kasi nung araw, pag nakagat ka sa disyerto ng ahas, mamamatay ka. Pinagawa si Moses ng Diyos ng yung sa pole, yung brazen snake. Ngayon, katitigin ka na doon, ligtas ka, yun si Kristo ngayon. Eh, ang ginawa ng Israel doon, ang hilig sa idol worship. Kaya, wino-worship pa nila yun, yung brazen snake na yun. Sinira din ni Hezekiah yun. Walang idol worship. Kaya gumagana yung pagtingin ninyo doon sa snake because of God. Hindi dahil doon sa snake. Diyos ang gumagawa nun. O di, ganun din tayo eh. Wala tayong idol worshiper, ang Diyos ang gagawa eh. Yung mga leader ng iglesia, tagapamahala lang yan. Yung pastor, hindi pastor yan. Si Kristo ang tunay na pastor. Kaya kung maintindihan lang nila sana, hindi pa sana huli ang lahat. Eh mukhang huli na ang lahat eh. Kailangan ng pastor mo si Jesus Christ. Kami, tagapamahala. So ipag-pray nyo kami tagapamahala na maging katulad kami ni Jesus Christ. Kahit apihin mo, kahit kawawain mo, pagpapalain ka pa rin. Iibigin ka pa rin kahit masama ka. Psalm 23, ang Panginoon ay ang aking pastor. Hindi ako mangangailangan. Kita mo, I shall not want. Natagpuan mo na yung pastor mo eh. Hindi mo na kailangan mag-iba pa ng ibang pastor. O tagapamahala. Ang pastor mo si Kristo eh. Kahit ba masama yung pastor na yan, hindi ka naman susunod yan, susunod ka kay Kristo eh. Hahatulan ng Diyos yan, hindi naman ikaw eh. Yung pastor na yan, masama eh. Relax ka lang. Ako, ang tagal ko nagtiis dyan. Alam niyo ba, 3 naging pastor ko? Ang una kong pastor, si Pastor Phil. Eh, nakita ng Diyos, talagang hindi ako makakilot dun. Lagi ako sikit, tinatalian ako, inalis ako. Binigay ako kay Brother Ross, pangalawang pastor ko. Nasikitin ako, nag-aaral, hala ko, great teacher, sinasabi ko pa. Ang Diyos naglagay sa atin ng great teacher, si Brother Ross. Palakpakan pa eh. Kung nung bandang uli, lumitaban tunay na first teacher pala. Inalis ako ng Diyos doon. Ibinigay ako kay Brother Manny. Ang huling pastor ko, si Brother Manny. Eh, namatay na si Brother Manny. Di talagang direkta na ako doon sa pastor ko, kay Kristo. Kaya yung bishopric natin, lagi nyo ko ipag-pray. Tingnan mo si Pablo, humihingi ng prayer kay Pilimon. Sabi niya kay Pilimon, ipag-pray mo ako sa Panginoon, dinidinig na Diyos sa panalangin mo. So, dinidinig ng Diyos ang panalangin natin, mga kapatid. Tumungo muna tayo, gusto kong ipag-pray yung pamilya ni Lido. Panalangin ka. Amang makapangyarihan po sa lahat. Ikaw po ang nakakaalam ng lahat ng bagay sa amin, lahat ng makakabuti sa amin. Tinataas po namin sa inyo si Peli at si Lito ang mag-asawang dumadaan sa mga pagsubok ngayon ng buhay. Nalalaman po namin naman na ito yung pagsubok lamang. Nagtatagumpay sila. Kaya tulungan mo sila maging matibay, malakas, at pagalingin mo po ang sakit ni Peli, ano man ang sakit nito. At si Lito, bigyan mo ng kalakasan, natibay ng pananampalataya magpatuloy, at pasiglahin mo ang kanyang pananampalataya, Ama. At pinasasalamatan na po namin, Ama, nagaganapin nito sa kanila, Ama. In Jesus' name. Heiin sang hiba, no iparana, kono mo siyare, kon hati, kono tuyo no si, kana amhala, kono uso de kurayal. Salamat po, Panginoon. Bigyan yung God bless na tayo.